mula ho rito sa Cauayan City, no? Yung pong top 3. Walang iba kundi ito pong si Micaela Lagunoy Laureano, na graduate rin ho ng ISU Cauayan or Isabela State University Cauayan Campus. So napunta ho siya doon po sa rank 3, mga kabombo, matapos hong makakuha nito pong 94.40% na rating. And syempre, nasa ating linya na ho live via Zoom si Micaela Laureano. Syempre, congratulations sa iyo, Micaela, and kumusta naman? Kumusta ang iyong pakiramdam mo sa ngayon? Hello po, good morning. Both overwhelmed po and unexpected po talaga na magtatap po ako kasi ang hiling ko lang po talaga is pasado, pero binigyan po ako ni Lord ng masigit pa doon. So sobra pong nakakatuwa, and syempre pride po sa family yung maging top notcher po. Oo. Pwedeng pa kwento naman sa amin, Micaela, kung paano yung nangyari kahapon, paano mo nalaman yung result na ikaw ay nakapasa, at the same time ay rank 3 pa dito sa katatapos na exam na ito? Bali kahapon po kasi sir, galing po ako sa dorm namin, and then sakto po nung naglabas po yung PRC ng result, uuwi po ako sa bahay kasi kinakabahan po talaga ako sa result. And then on the way home, iniisip ko na what if mag ano yung result or something na hindi maging maganda yung result, ganon. So pag-uwi ko po ng bahay, nagka-crash po yung site ng PRC, tapos nag-chat po yung mga prof sa akin and kinakongratulate na po nila ako. Pero hindi ko pa po alam yung result kasi nga hindi ko pa nakita yung name ko sa list. So nung na-confirm ko na po, doon po talaga ako na natuwa and nasiyahan na ayun nga po, top notcher po ako sa LET March 2026. Oo. So ano yan, napasigaw ho kayo or ano po yung reaction ho ninyo kahapon nung nakita ho ninyo yung pangalan ho ninyo na nasa top 3 po? Nag-iyakan po kami kahapon yung mga sir kasi hindi po talaga ako makapaniwala na nakapasok ako ng top 3. And nung una, sobrang undenial ko pa na hindi ko matanggap na ganun talaga yung result. Baka nagjo-joke lang yung PRC or what. Pero ayun, totoo po talaga, and grateful po ako sa naging result po ng LET. And syempre, pagdating naman ho dun po sa nasabi pong pagiging top notcher ho ninyo, talagang tinarget nyo ho ba na ito yung pong goal ho ninyo na maging mapabilang dun po sa mga top notcher sa LET? Yes sir, actually last year po, minanifest ko talaga na sa March 2026 sa exam ko, magiging top notcher po ako, and kailangan po yung maging rating ko is 93%. Pero humigit po doon yung naging result, kaya ayun po, nakaka-overwhelm po talaga yung ano. Sa 93.80, talagang mas mataas pa po sa binabanggit po ninyo. So yan po talaga 93% yung ano yan, manifestation na may kasama na rin kung ma'am, parang mga initial na mga patunay na kaya nyo talaga yung 93 na rating ho. Yes po sir, actually po madami po akong sign na hiningi kay Lord na kapag nag-top notcher po ako, bigyan niyo po ako ng ganitong sign, and talagang binibigay po na ni Lord yung mga sign, kaya may faith po ako and tiwala kay Lord na talagang mangyayari po yun. Anyway, syempre, dun sa mga preparasyon, paano mo pinaghandaan, Micaela, yung mga, syempre, itong pagsusulit nyo sa licensure examination for teachers? Bali sir, number 1 po talaga is yung discipline, and kailangan talaga maging focus ka sa review. Dapat sa isang araw, alam mo talaga yung dapat aralin na topic, and hindi yung papalipat-lipat ka para talagang organize yung pag-aaral. And every after ng lesson or concept review, kailangan mag-drill or practice test para ma-practice din yung test-taking skills po. And above all po, yung technique ko po talaga sa pag-aaral is more on active recall, and rather than passive reading, kasi the more na senses yung involved sa
ginagamit natin, the more na natututo tayo and a-absorb natin yung mga information and mas nare-retain po sa utak natin yung mga naaral natin. Oo. So, syempre, ilang buwan yung naging review mo, Micaela? Estimated po 6 months, sir. 6 Start po months? kami nung September. Oo. September. So, syempre, pagdating ho dito po sa exam naman, kumusta yung experience nyo noong nagtitake na kayo ng exam? Bali nung exam day, sir, sa unang portion na exam namin, medyo okay pa kasi medyo kaya naman. Tapos nung pangalawang portion na, medyo tumagilid na yung ano ko, parang hindi ko ina-expect yung mga question na ganun talaga kahirap. Pero syempre talagang ginamit ko lahat ng brain cells ko para intindihin yung mga tanong and okay naman po. Okay naman po yung naging result, sir. Opo. So, gumana lahat ng brain cells po. Yes po. Anyway, syempre, pagdating mo dun sa exam ho ninyo, so confident naman ho kayo that time na pagkatapos ng exam ho ninyo, ay, makakapasa ako dito sa LET na ito. Yes, sir. May feeling po ako na ganun, sir. Kasi binilang ko kasi yung mga mali ko that time and parang okay naman. Pasok naman siya sa score ng passing rate kapag kinompute, sir. Opo. Pagdating naman ho dun po sa yung pong binabanggit ho ninyo, talagang hindi po madali yung ilang parte ng inyo pong exam. Pero lahat naman ng mga nireview ho ninyo, lumabas naman ho dun sa exam. Yes, sir. Halos lahat po. Pero may mga iba rin po talaga na hindi siya tinuro sa review center namin. So, kailangan talaga ng analyzation and comprehension skills, kumbaga po. Alright. Anyway, syempre, kanino mo naman inaalay? Bakit pala ito yung napili mo na na parang larangan, Micaela, yung pagtuturo especially sa elementary? Kasi po, sir, we are family of teachers po, lalo sa father side ko. So, doon po na-inspire po nila ako na i-pursue din yung teaching as a profession. And gusto ko rin po talaga na magturo ng mga bata kasi iba yung sense of fulfillment kapag nakakatulong tayo sa ibang mga tao or lalo sa mga bata, and pag talagang natututo sila, sobrang nakakataba ng puso and yung appreciation nila sa'yo, ganun po, very overwhelming. Oo. So yung father ho ninyo, teacher din, and si mother ho ninyo, Micaela, anong profession siya? Yung father ko po, hindi po siya teacher, sir. Bali yung mga pinsan ko po yung mga teacher. And sa mother side ko po, housewife po si mama. Pero dati po siyang graduate ng elementary education, same as my course. Pero hindi po siya nakapag-take ng LET. So parang ako na lang po yung nagtuloy ng dream and legacy niya na maging guro po. Oo. So hindi naman ho niya kayo in-inspire na, oy, nako, mag-take ka ng teacher or something like that? Hindi naman, sir, kasi choice ko rin po talaga yung pagpili ng eduk as my course. Oo. Kaya never po kaming na-pressure ng mga parents po namin. Sa bagay. Anyway, kanino mo na lang inaalay yung tagumpay mo ngayon? Kasi hindi ka lang pumasa dito sa licensure examination for teachers, kundi ikaw pa'y napabilang sa mga top notchers at naging top 3 or rank 3 dito sa nasabing exam. First of all po, kay God talaga, kasi siya po talaga yung gumawa ng way na maging top notcher ako. And inaalay ko po to sa aking parents, sa lahat ng sacrifices nila for me ever since I was young, and sobrang supportive po nila ever since. Kaya parang i-repay ko lang po yung mga sacrifices nila with my achievements. And also po, syempre ina-offer ko din yung achievement na to sa alma mater ko sa ISU as well as sa Kawayan City, because nakaka-proud po talaga na i-represent yung buong city and yung school being a top notcher po.
Oo. Anyway, sige. And syempre, aside sa pasalamatan, anyway, syempre ibibigay ko na lamang yung pagkakataon din, Micaela. If ever na may mga gusto ka ring iwan na mensahe sa mga nakikinig, nanonood sa ngayon, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na siguro nangangarap din na maging kagaya ho ninyo, na maging top-notcher or makapasa dito po sa mga ganito hong klase ho ng pagsusulit ho. Sa lahat po ng nakikinig ngayon and sa mga gustong mag-pursue ng education, ang advice ko lang po is always give your best and try your best. And don't ever doubt yourself and enjoy being in the process of becoming. So parang i-give po natin yung credit sa sarili natin kasi we've come so far and makakaya pa natin yung mga future challenges. And remember that faith over fear. Ayun po. Alright, sige. Again, congratulations Micaela sa iyong syempre tagumpay na nakamit again sa ngayon. So, congratulations and again, good morning sa iyo, Micaela. Thank you po. Good morning po.